Dalawang matalik na magkaibigan mula pagkabata ang nagkaroon ng tig-iisang anak na lalaki. Ang mga batang lalaking ito ay lumaki at nagbinata na naging malapit na magkaibigan din katulad ng kanilang mga ina. Ngunit sa paglipas ng panahon ay nagkaroon sila ng hindi maipaliwanag na damdamin sa ina ng isa't isa. Hanggang sa humantong sila sa nag-aalap na mga eksena na magpapainit sa manonood na katulad nyo. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Adore na ipinalabas noong 2013. I will never forgive you for this. Nagsimula ang pelikula sa dalawang batang babae na sina Lil at Rose na tumatakbo sa kagubatan patungo sa dalampasigan. Lumalabas na ang dalawang bata ay matalik na magkaibigan. Sa sumunod na eksena ay araw ng libing ng asawa ni Lil at dumating ang kanilang malalapit na kaibigan na nagbigay ng pakikiramay sa ginang. Naroon ang kanyang anak na si Ian kasama ang anak ni Rose na si Tom na katulad ng kanilang mga ina, sila ay matalik ding magkaibigan. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang dalawang batang lalaki ay naging binata na at sila ay mga magagaling na surfer. Sina Lil at Rose naman ay tinitignan ang kanilang lumang album at inaalala ang kanilang mga nakaraan. Dumating ang dalawang binata at inagaw nila ang album upang masilayan ito. Nakita naman ni Ian ang kanyang larawan kasama ng kanyang ama, kaya naging emosyonal ito, kaya inaliw siya ng kanyang inang si Lil. Sa hapagkainan ay pinag-uusapan nila ang yoga ni Lil noon nung nasa kolehiyo pa lamang sila. Walang ginawa ang mag-iinang ito kundi maglangoy, uminom at magkwentuhan. Nang gabi ding iyon, makikita si Harold, ang kabiyak ni Rose, at ipinaalam na nakakuha siya ng trabaho sa Sydney University. Masaya ang mag-asawa, ngunit nalungkot si Rose nang malaman niyang kailangan nilang lumipat sa Sydney. Dahil hindi pa handa si Rose sa desisyon ng asawa, ay nakiusap ito na bigyan siya ng panahon na makapagdesisyon sa ganong ideya. Kalaunan ay paalis na si Harold patungong Sydney ng mag-isa. Hiniling ng kanyang asawa at anak na mag-iingat siya sa kanyang paglalakbay. Nang hapong iyon, lahat ay nagsama-sama upang tumagay. Nang biglang narinig ni Lil ang kanyang paboritong kanta at hindi niya mapigilan ang sumayaw. Nakisayaw din si Tom sa kanya habang si Rose at Ian naman ay nakaupo lamang at pinapanood sila. Sumapit na ang gabi kaya umuwi na si Lil sa kanyang bahay habang ang anak niyang si Ian ay nanatili dahil nalasing si Tom. Nang makatulog na si Tom, nagtungo si Ian sa silid ni Rose. Nagtanong ang ginang kung may kailangan pa ito, ngunit biglang hinalikan nito si Rose. Matapos tumanggi sa simula, ay bumigay na din ito sa pangangailangan ng katawan ni Ian. Ang mga bagay ay mas lalong naging komplikado nang makita ni Tom ang kanyang ina na nagmula sa silid ng kanyang kaibigang si Ian. Hawak pa ang pantalon nito na labis niyang ikinasama ng loob. Kinabukasan ay nagtungo si Tom sa bahay ni Lil at ipinaalam niyang ayaw niyang umalis patungo sa Sydney na siyang nais ng kanyang ama. Biglang hinalikan ng binata si Lil na ikinagulat ang hindi angkop na inasal nito. Pagkatapos ay ibinunyag ni Tom sa ginang kung ano ang ginawa ng kanyang ina at ng anak nitong si Ian na lalo pang nagpalala ng sitwasyon. Hindi makapaniwala si Lil na ang kanyang matalik na kaibigan ay magagawa ang bagay na iyon. Matapos ng isang tensyonadong araw ay sinamahang muli ni Tom si Lil dahil ayaw nitong umuwi ng kanilang bahay sa dahilang natulog ang kanyang ina kasama ng kanyang kaibigan. Kaya nagtungo din siya sa tahanan ni Lil upang matulog katabi din nito. Kalaunan ng gabi ding iyon ay tinungo ni Tom ang silid ni Lil at humiga sa tabi nito. Batid ng ginang iyon ngunit hindi na lamang ito kumikibo. Kinaumagahan, nagising si Tom at sinimulang lambingin si Lil. Nagiinit na din ito kaya hindi na nila napigilan ang kanilang kalibugan at nagtalpakan sila sa higaan.
Pagkatapos ng maiinit na tagpo ay umuwi na si Tom sa kanilang bahay at ipinaalam sa kanyang inang si Rose na nakipagtsuktsakan siya sa kaibigan nito katulad din ng ginawa nila ng kanyang kaibigang si Ian. Sa pagkabigla ni Rose ay sinampal nito sa muka ang anak. Si Rose ay nagulat sa lahat ng kaguluhang iyon dahil sa mga nagawa niya kaya direktang pinuntahan nito si Lil sa lugar ng trabaho nito. Pareho silang nakonsensya dahil sumiping sila sa anak ng isa't isa at nagdesisyong hindi na ito mauulit pa. Pinawala na ni Lil ang anak na si Ian na hindi na ito sisiping pa kay Rose. Ngunit ayon sa binata ay hindi na niya ito makokontrol pa dahil mahal na nito ang ginang. Sa sumunod na araw ay tumungo si Ian sa bahay ni Rose upang mag-usap. Sinabihan ito ng ginang na itigil na ang ginagawa nila at hindi na dapat pang mauulit. Ngunit inakit muli ng binata si Rose, kaya imbes na tumigil ay nagpatuloy silang muli. Samantala, sina Tom at Lil naman ay kasalukuyang nagsisiping sa bahay ng ginang. Kalaunan ay nagkita ang matalik na magkaibigan upang pag-usapan ang kanilang mga problema. Parehong aminado sina Rose at Lil na masaya sila at pumapayag silang magpatuloy hanggat tumagal. Lumipas ang panahon ay nagbalik muli si Harold upang sunduin ang kanyang asawa at anak. Ngunit sinabi ni Rose sa asawa na kahit siya man o ang kanilang anak na si Tom ay ayaw tumungo sa Sydney. Marahil pareho silang may dahilan ng anak upang manatili, kaya nagpasya si Rose na makipaghiwalay na kay Harold. Samantala, tinanggihan ni Lil ang kanyang manliligaw na nagngangalang Saul. Ngayon ay pareho na silang malaya sa mga kalalakihan, kaya lantaran nilang ginugol ang kanilang oras sa anak ng isa't isa. Lumipas ang 2 taon at ngayon ay nagtatrabaho na si Ian sa kanyang ina para sa isang matagumpay na kumpanyang gumagawa ng yate. Samantalang si Tom ay nag-aaral na ngayon ng teatro. Isang araw, inimbitahan ni Harold ang anak na si Tom upang magtungo sa Sydney upang idirekta ang isa sa kanilang mga dula. Doon nakilala ni Tom ang bagong pamilya ng kanyang ama. Sa panahon ng audition ay nakilala ni Tom si Mary na nag-audition para sa lead role at nagsimula sila ng isang relasyon. Samantala, magkasama pa din sina Rose at Ian. Pero alam ni Rose na hindi na magtatagal si Ian sa kanya. Nalaman ni Lil ang tungkol kay Mary at nag-aatubili na tinanggap na nakamove on na si Tom. Ngunit pagkaraan ng 1 buwan ay bumalik si Tom sa bahay at ipinagpatuloy ang kanilang relasyon. Isang araw, binisita ni Harold si Rose at ipinakilala si Mary. Nandito sila upang ipagdiwang ang ika-21 taong kaarawan ni Tom. Sa birthday party, nakita ni Lil si Tom at Mary na magkasama at nakaramdam ito ng selos kaya maagang umalis si Lil sa party. Pagkatapos ng party, inihatid ni Tom si Mary sa kanyang hotel. Iniimbitahan nito si Tom sa kanyang silid upang kunin ang kanyang espesyal na regalo sa kaarawan nito. Samantala, nalulungkot si Lil dahil hindi nakabalik si Tom kagabi at napagtanto niyang sumiping na ito sa iba. Napagtanto din ni Rose na hindi magtatagal ay mag-move on din si Ian. Kaya nagkasundo ang matalik na magkaibigan na tapusin na ang kanilang relasyon sa mga ito. Sinabi nila kay Tom at Ian na tapos na ang lahat. Ngunit masama ang loob ni Ian dahil ayaw niyang makipaghiwalay kay Rose. Sinubukan ni Rose na mga tuwiran kay Ian ngunit umalis ito. Nang maglaon ay ikinasal si Tom sa kanyang kasintahang si Mary. Sa seremonya ng kasal na iyon, nakilala ni Ian ng isang dalaga na nagngangalang Hannah. Nakita sila ni Rose na magkasama at nakaramdam siya ng selos. Ngunit kinontrol niya ang kanyang emosyon at natulog si Ian katabi ni Hannah. Kinagabihan, dumating si Ian sa pintuan ni Rose at nakiusap na papasukin siya. Ngunit hindi ito pinagbuksan ni Rose at tahimik na umiiyak sa kanyang silid. Ang balisa niya si Ian ay nag-surf ng mag-isa at nauwi sa pagkabali ng kanyang binti sa isang aksidente. Habang ginagamot sa ospital,
Tumanggi si Ian na makita si Rose at si Hannah na ang dumalaw sa kanya at inaalagaan siya sa pamamagitan ng kanyang physical therapy. Nang maglaon, nagkita sina Ian at Tom para sa tanghalian. Sinabi ni Ian kay Tom na ang relasyon nila ni Hannah ay walang patutunguhan at nagpasya na wakasan na ito. Ngunit kalaunan ay nagpakita si Hannah sa trabaho ni Ian at sinabi sa kanya na siya ay nagdadalang tao. Makalipas ang ilang taon, parehong kasal na sina Ian at Tom at pareho na silang may mga anak na babae na sina Shirley at Alice. Lahat sila ay isang masayang pamilya ngayon at ginugugol ang kanilang oras sa paglalaro sa dalampasigan. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Pagkatapos ay nagpaalam si Lil na uuwi na. Di nagtagal ay nalasing si Tom at naglakad-lakad upang makapagmuni-muni. Maya-maya ay makikitang nagyuyugyugan sina Tom at Lil. Pinahinto siya ng ginang dahil nasa likod lang nila ang kanyang anak na si Ian na galit. At sinugot si Tom sa bahay ni Rose. Galit na galit siya sa kanila dahil sa pagpapatuloy ng kanilang relasyon at sinigawan si Rose dahil sa pinaniwala siya nitong tapos na ang lahat. Narinig ni na Mary at Hannah ang kanilang pag-uusap. Ipinahayag ni Ian sa kanila na nagkaroon sila ni Tom ng relasyon sa ina ng isa't isa. Si Mary at Hannah ay nandiri dito at nagpasya na umalis kasama ng kanilang mga anak na babae at hindi na muling nagpakita pa sa kanilang mga asawa. Pag-uwi ni Tom, nakita niya ang kanyang inang si Rose na nakaupong mag-isa sa kanyang silid. Tinanong niya kung nasaan ang mga bisita na sinagot naman ng ginang na hindi na sila muling magbabalik pa. Lumipas ang panahon, makikita si Ian na lumalangoy sa karagatan. Umakyat siya sa floating dock sa tubig, sa parehong pantalan na una niyang sinimula na landiin si Rose at kung saan lumalangoy sina Rose at Lil mula pagkabata. Pag-akyat niya ay napansin niya sina Tom, Lil at Rose. Matapos niyang batiin ang mga ito na magandang umaga, ay humiga siya sa tabi ni Rose. Kahit na nakukonsensya sa kanilang mga ginawa, ay nagpasya silang kalimutan ng nakaraan at ipagpatuloy ang kanilang mga relasyon na parang walang nangyari.